Dear Kuya Poy, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jerome, 28 years old mula dito sa Makati. May girlfriend po ako ngayon na itago na lamang natin sa pangalang Carla. Mula naman siya sa Quezon City. Sa totoo lang, mabait at masipag naman po ang girlfriend ko. Alam kong mahal niya ako at ramdam na ramdam ko po ito. Ang problema lang, pagod na ako sa kakakommute sa tuwing nagkikita kami. Gaya po ng nararanasan ng ordinaryong commuter araw-araw ay nakikipagsiksikan, na halos nakikipagbalyahan at madalas na late kung umuwi sa bahay. Kaya nga kung minsan ay napapabuntong hininga na lamang ako at napaparinggan ko ang aking girlfriend na sana may sasakyan na tayo. Hindi ko naman sinasadyang nasaktan pala siya sa sinabi kong yun. Gusto ko lang mailabas ang pagod ko. Pero napansin ko, Kuya Poy, na tahimik na lamang itong si Carla. Tanging ngiti lang na alanganin na parang ngisi kung tawagin ang isinagot niya sa akin. At dahil nga po doon ay kinabahan na ako. Kasi Kuya Poy, habang iniisip ko ang pagod ko sa biyahe, nakalimutan ko namang isipin kung ano nga ba ang bigat ng dinadala ng aking girlfriend na si Carla. Hindi pala basta parinig lamang ang lumabas sa bibig ko. Pressure pala ang dating nito para sa kanya. Sa totoo lang, hindi pa kasi namin afford ang mag-live-in dahil parehas pa kaming minimum wage earner. At isa pa, wala pa naman po kaming malaking savings. At may isang pagkakataon pa nga na nag-away kami ng sobra. At sinabihan ako ni Carla na wag naman akong masyadong demanding. Kesyo wala naman daw talaga akong maibubuga. At sa totoo lang, sinabi niya rin sa akin na nahihirapan na raw siya at nape-pressure na siya sa mga sinasabi ko araw-araw. Na parang pagpaparinig na bumili na nga kami ng sasakyan kahit hindi pa naman talaga kaya. Kuya Poy, hindi naman yun ang punto at ang intensyon ko. Para sa akin kasi, nangangarap lang din ako na makapagpundar ako. Pero ewan ko ba, bakit ganun niya tinitignan ang sitwasyon namin? Hindi naman dapat. Medyo nanliit ang tingin ko sa sarili ko kaya ayoko nang magsalita dahil sa nangyari. Lalo lang kami magkakaroon kasi ng hindi pagkakaunawaan. Kuya Poy, kung mabasa po ninyo ang kwento kong ito, umaasa po ako na mabibigyan ninyo ako ng payo para hindi na lumaki ng lumaki ang problema namin ng girlfriend ko. Mali nga po ba ang mga nasabi ko? O sumobra din naman ang mga sinabi sa akin ng girlfriend ko? Lubos na gumagalang, Jerome. Napakinggan po natin ang kwento nitong si Jerome tungkol sa kanilang hindi pagkakaunawaan nga ng girlfriend niya na si Carla. Alam nyo, eto lang yan ha, Jerome. Hindi ko naman sinasabi na wala naman talaga kayong problema. Pero alam nyo, masarap naman talaga yung umibig, di ba? Kailangan niya nakasmile ka, kailangan yung kinikilig ka, namumula ka sa saya. Pero bakit nga ba yung mga simpleng problema kapag ka nandun na tayo sa relationship, katulad niyan sa pagko-commute, sa traffic, sa pagod sa work, pangarap na kotse, katulad ng meron kayo, Jerome, nagiging source ng mga awayan, ng mga bangayan. Bakit? Bakit nga ba? Pinag-aawayan yung mga bagay na yan. Kasi nga, alam nyo, minsan sa sobrang stress natin sa ating mga pinaggagawa sa buhay, kinukulang tayo ng oras, ng panahon para maipaliwanag kung bakit nasabi natin yung isang bagay. 'Di ba? Katulad niyan, ano ba ang sinabi mo? Sana may sasakyan na tayo. 'Di ba? Na ikinasama ka mo ng loob nitong si Carla na girlfriend mo. I don't think, Jerome, na yan yung ikinasama ng loob nitong si Carla, ha? Feeling ko meron pang iba. Oo, na nape-pressure na siya.
'Di ba? Kasi maganda naman nung meron tayong pangarap sa buhay, marami tayong mga ambisyon o gustong mga makuha, maipundar habang tayo ay nagtatrabaho. Pero kung yan na lang lagi din naman ang nilalaman ng inyong mga pag-uusap, 'di ba maganda na meron tayong plano para sa future pero kapag ka overwhelming na, 'di ba? Yung overwhelming, yung nakakalunod na talaga namang kahit sino ay mape-pressure na katulad na nangyayari dito kay Carla. So I don't think na doon lamang sa punto na nasabi mo na gusto ko na magkaroon ng sasakyan. Ang babaw nun. Masyado mababaw yon. And I think itong si Carla ay mas malalim pa ang meron dyan sa pag-iibigan ninyo. Okay? Ang pinaguhugutan niyan. Hindi lang yan yon. Kailangan kasi minsan tayo ay nakikinig din doon sa ating partner at huwag din tayong balat sibuyas. 'Di ba? Kapag tayo ay nasabihan na masyado ka naman kasing demanding. Ayan, yung mga ganyan, 'di ba? I-assess mo yung sarili mo. Baka nga sumusobra ka sa salita pero hindi ka rin nakikinig at hindi ka nagiging considerate doon sa partner mo. Alam nyo, timing is everything. 'Di ba? Sa mga hirit, kahit sa conversation ninyo ng jowa mo, yung timing, mahalaga yun. Pagod na, bigla mong kakausapin. Halimbawa, gusto mong may activity kayo na nakakapagod. Syempre, negative na yan. O tapos magtatampo ka pa. 'Di ba? Yung mga ganung mga inilalabas yan sa mga conversation. Pero ito legit naman ang problema ninyo. Talaga natural na sinasagupa yan ng mga magjojowa. Nga lang, huwag kayong papalamon doon sa stress. Kasi nga, stress na nga kayo sa trabaho ninyo, stress na kayo sa traffic, stress na kayo sa ilang bagay. Pagdating doon sa relationship ninyo, di ba nga ang sabi, ikaw ang pahinga ko. 'Di ba? Kumalma kayo at alisin ang mga stress na 'yan. Yung stress mo sa trabaho, wag mong dalhin doon sa relationship mo. Yung stress mo sa traffic, wag mong dalhin doon sa relationship ninyo. Pag-usapan pero wag dibdibin. Kalma lang. 'Di ba? Mas masarap na kayo ay nag-iibigan kesa nagbabangayan. Kaya Jerome, Carla, mas laliman pa yung pagpapaliwanagan at pakikinig sa isa't isa. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.